Okay. Hello. Hello sa inyo dyan. Okay. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang abroad. Hello, hello. Yan. Kaway-kaway ka nga sa camera para makita naman natin yan. May exercise yung kamay. Sa totoo lang, baka iba-iba na yung hinahawakan niya. Maulan pa naman. Baka iba-iba. Kitang-kita mo yung ano eh, di ba? Sabi nga nila, pag malamig, may madudukot. Baka iba naman ang nadudukot pag gagabi. Ay, ngayon malamig. Tag-ulan. Yan. Isang magandang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao hanggang abroad. Okay, sa mga nakikinig diyan sa ating live, hello din. Grabe, no? So as of now, i-recognize ko lang ang participant natin ngayon 118. Okay, 118 yung hindi nanood ng Netflix. 118 yung hindi nag-YouTube. 118 yung hindi muna kung ano yung ginawa at nag-tune in sa ating discussion for this night. Sa totoo lang, sobrang importante yung mga gantong talakayin kasi imaginein mo kung iisipin natin uh, learning is everything talaga. Tama ba? Okay? So, sa totoo lang hindi lang kayo yung natututo, even kami natututo kasi may mga topics tayo ngayon gabi na naka-prepared, and then syempre yung speaker din. Okay, gusto ko lang din batiin yung mga co-generals ko na nandiyan, nabanggit na ni Miss Ann. Yan. Salamat Miss Ann. Yan, isa sa mga idol natin yan dito sa business. Yan, siya yung nag-intro sa akin. Pero syempre, okay, for the sake ng lahat, okay, ang dami ko nakikita ngayon ha. May mga nakikita ako na tag neto mga nasa abroad. Okay? May nasa abroad eh kasi nung pag-check ko kanina, may snow sa background niya. May snow. Napaisip sigla. Snow. Nasa Middle East ako, snow. Grabe naman yan, sir. Yan. But anyway, kidding aside, yan, okay. Ay, hindi yata ako yung naka-highlight sa inyong monitor ngayon. Hindi yata ako. Yan, na-switch na ba sa akin? Ako ba yung nakikita nila? Ah, okay. Si Miss Annie nakikita ko dito sa akin eh. Ba't ganun? Ano ba? Aha. Ako ba yung naka-highlight? Yes. Yan. Okay na. Okay na. Maraming salamat. Yan, okay. So, bago ako mag-start, nakasulat sa likod ko, good vibes only. Dapat masaya lang tayo. Ito namang gabing ito, usapan lang, di ba? So, usapan lang, kwentuhan, pero kapupulutan mo ng aral. Tama ba? Kasi minsan sa totoo lang, yung mga usapan natin dyan sa labas, di ba? Yung mga kaibigan mo, nagkukwentuhan lang kayo. Minsan may natututunan ka dyan, tama ba? Minsan maganda, minsan hindi, di ba? Pero yun yung epekto ng usapan, di ba? So discussion. Kaya buti na lang nandito ko ngayon para mag-uusap lang naman tayo. Okay, kasi yung discussion natin for this night, typical yung para ka lang nakikipag-usap sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kasi sa totoo lang yung business na ginagawa natin for the sake ng iilan, okay? Siyempre, binabati ko lang din yung mga bago nating kasama dyan, yung mga sobrang fresh, di ba? Fresh na fresh, di ba? Yung tipong mamula-mula pa. Di ba? Pag yung sa palengke, pag medyo mamula-mula pa daw yung hasang, fresh pa yon, di ba? So, ang dami dito, mamula-mula pa, di ba? So, kidding aside, so kami po yung natutuwa na kasama ka namin ngayon dito at napabilang ka, okay, sa isang online business ngayon na trending talaga. Okay? So ngayon at least maiintindihan mo, mauunawaan mo, 'di ba? Malalaman mo kung ano yung mga bagay na usually na pinag-uusapan ng mga tao sa labas pero hindi nila technically alam, 'di ba? Kasi maraming tao sa labas na they were thinking na yung gantong klaseng negosyo ay alam na nila. Malamang ilan dito sa kasama natin dito nung inintroduce yung negosyo sa iyo, baka ikaw din isa ka rin sa mga taong nagsabi, "Ay, alam ko na 'yan eh." Tama ba? Doon sa sponsor mo? Ay, alam ko na yan eh. Ganyan-ganyan, ganito, di ba? Tama ba? Isa ka rin doon. At for sure, ikaw mismo, baka, alam mo yun, sinabihan ka rin ng mga ilan na mga kasama mo or parang naririnig mo lang din yung ideyang to. Okay, kung kani-kanino. Para at least this time around, mas magiging malinaw sa'yo, mas maiintindihan mo kung ano ba talaga yung negosyo na ginagawa natin. Tama ba? Okay, kasi ako naniniwala, kailangan, bago maging malinaw sa iba, kailangan sa'yo muna mas maging malinaw. Kasi ang hirap ipaliwanag ng isang bagay kung ikaw mismo hindi naniniwala. Tama ba? So, kailangan sa'yo muna. Tama po ba? Okay? So, syempre, before we start, okay, magpapakilala muna ako for the sake ng mga hindi nakakilala sa akin. Although na-intro na ako ni Miss Ann kanina. So, my name is Erwin Pradja, okay? I'm a former nurse
in a TV talent din po, okay? And then ginawa ko rin ho yung negosyo ng part-time kagaya ng ilang mga nandito. Kaya natutuwa ako yung iba, yung mga naka-duty pa. Diba? Naka-uniform pa. 'Di ba? Ang dami, may mga kasama tayo dito naka-uniform pa, no? Grabe, naka-duty. Nakakatuwang isipin nandito sila naka-uniform pa. Yung iba nga nakita ko dito naka-uniform pero awol na 'yon. Awol na eh, naka-uniform pa. So kidding aside, so yun na. So ako, before ko po gawin yung negosyo, okay? So I'm a former nurse and a TV talent din po. So sinideline ko po yung negosyo, okay? Ang nag-introduce po sa akin ng negosyo to si Sir John Lee Binaagwa, so ang founder po ng Saviors Power First System. And then kagaya ng ilan, may mga tanong sa isip ko kasi four times ako nakakita yung ganitong klase negosyo bago ko siya ginawa. Alam mo yun, kung duda ka, dudero din ako, parehas lang tayo. Di ba? So kaso nga lang dumating yung time kasi na na-curious na ako. Okay? Na-curious na ako. Nung na-curious na ako, sige, sabi ko, sige, ano ba talaga meron diyan? Paano ba talaga siya tumatakbo? Ano ba talaga yung mga pinasabi ng mga ilang tao diyan? Gusto kong malaman siya ng personal niya sa sarili ko para sabi ko nga at least alam mo yan, pagka sinabi ko naman siya, at least alam ko naman. So yun, ginawa ko siya, okay. Nung simula pa, sabi ko nga, part-time din, okay, kasi yung iba, naiintindihan ko dito, okay lang yan, naiintindihan namin yan. Kasi gano'n naman talaga, wala masama dyan. Sideline to eh, okay. Sinideline ko, nung kumita, full time, okay. First million, first car, okay. Achievement ng company, dito ko na rin ho nakuha, okay. And then doing this business, nakakatawang part din ho, under my organizations, marami na rin po yung kumita, okay. So sa totoo lang may purpose pala lahat ng bagay, no? Na hindi ka madadala dito kung walang dahilan kasi baka mamaya ikaw pala yung dahilan para mabago yung buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo, 'di ba? So channel tayo lahat ng blessing dito. Once na nandito ka ngayon, participant ka, may internet ka, okay, or may wifi ka, may gamit ka, alam mo sa totoo lang, may purpose 'yon. Okay, hindi lahat ng tao may internet ngayon. 'Di ba? Hindi lahat may gadget, hindi lahat nakita yung negosyo ngayon at hindi lahat buhay ngayon. Yung iba patay na. Pero imagine mo buhay ka pa. So may purpose pa. Okay? At yun yung pag-uusapan natin ngayong gabing ito, okay? Na kung saan ang magiging topic natin yung mga usapin na dapat natin pag-usapan when it comes to this business. Okay? Sabi ko nga po, ang topic natin or discussion natin ngayon, magiging gagawin lang natin casual. Para lang tayo nagkukwentuhan, pero I hope na may mga bagay kang matututunan. Okay? Hindi hope, I know may matututunan ka talaga. Okay? So siguro mag-share lang ako ng aking PowerPoint para makita ng iilan. Iyan, okay. Ayusin ko lang ha. Okay? So wala muna mawawala ha. Okay ba yun? Baka mamaya mawala kayo pagka nag-PowerPoint na ako. Sabi, sino ba yung kalbong yan? Si Wally Bayola ba yan? Hindi po ako yun. Okay. So iniisip niyo si Derek, pwede. Yun. Pwede, pero depende. Okay. So, okay. Share screen ako. Then. Okay. Iyon. Okay. Yan, okay. Yan. Tell me kung nakikita nyo ha. Nakikita nyo po ba? Kita nyo po ba? Iyon, thumbs up. Yan, maraming salamat dun sa mga tumalpak. Tumalpak tuloy. Napunta tayo sa online sabong eh. Yan tayo eh, no? So, yan. Teka lang ha. Ayusin ko lang yung aking magneto. Yung ating video. Ay, wait lang. Iyo, okay. Yan, okay. Yun, okay. Ready na ba ang lahat? Kung ready ka na, okay, ready na. Ano pa inaantay natin? Simulan na natin yung kwentuhan natin ngayong gabing ito. Okay. So ngayon, lang, itatago ko lang ito. Ano ba itatago? Iyo. Yan, okay. So ang topic natin ngayon, okay, ulitin ko ulit, ang content ng ating discussion ngayon, objection, issue, comments, and, taga lang, dali, may nakaharang eh. Mga concerns ng mga tao, di ba? Ano ba talaga yung meron sa ganitong klaseng business, okay? Bakit ba patuloy laging natatanong? Alam mo, bigyan ko kayo ng konting idea. Maraming tao kasi nag-iisip, di ba, na ang laging nilang naiisip ganito. Yung tipong
Yung negosyo kasi natin, gaano siya kaimportante na alam mo. Kasi maraming tao sa labas pilosopo. Hindi mawawala yun. Di ba? So dahil napakaraming pilosopo, dapat alam mo kung paano sagutin yung negosyo. Okay? Or hindi mo naman technically maghahanap ka ng kaaway, or at least alam mo kung paano siya i-defend, or alam mo kung paano yung pasikot-sikot. Okay po ba yun? Kasi sa totoo lang, dapat ang unang tao na malinaw sa business na ganito, ikaw. Okay? Kasi bakit? Mahirap siya i-defend sa ibang tao kung ikaw mismo hindi ka naniniwala. Okay? Bigyan ko kayo ng onting idea. Merong difference yung believing and knowing. Alam niyo ba 'yon? Okay, believing and knowing. Okay, for example, believing, naniniwala ka in Tagalog, di ba? Knowing, alam mo. Okay? So, parang ganito lang ho siya kasimple. 1 plus 1, okay? For sure, ang alam nyo, ang sagot ay 2. Tama po ba? Okay, hindi ka naniniwala na 2 ang sagot. Alam mo na 2 yung sagot. Di ba? Kahit bugbugin ka, kahit, alam mo yun, kahit anong mangyari, alam mo na 2 yung sagot. Di ba? Kasi nga, hindi ka naniniwala, alam mo na 2 yung sagot. Ganon din sa negosyong ginagawa natin. Okay? Kailangan dumating ka doon sa point na alam mo na yun yung negosyo natin, tawag na to, alam mo siya. Hindi ka lang basta naniniwala. Part yung naniniwala ka, okay? Because you need to have the vision. Pero importante, ang pinaka-importante, alam mo. Okay? Alam mo na ito yung magiging sagot, alam mo na ito yung magiging tawag na ito, makakatulong, okay, sa iyo. Okay? So ngayon, pag-usapan na natin 'to. Okay? So ngayon ganito. Let's discuss our topic for this night. Okay, nature of business. Okay? Ano ba talaga? Okay. Ito na. Bakit hindi mo napapanood sa TV? Okay? Marami nagtatanong, ano, sir, mga ma'am, bakit ganon yung business na yan? Bakit hindi siya napapanood sa TV? Bigyan ko po kayo ng onting idea para at least mag-sink in sa inyo. Pag na-sink in sa inyo, at least paunti-unti matututunan nyo na may paliwanag. Okay? Makakagamit po kayo ng mga words. So ganito lang ko simple. Okay? When it comes sa products po, bigyan ko kayo ng example. For example, isang produkto. Okay? Let's just say, etong Sunsilk na lang. Okay? Sino ba endorser ng Sunsilk? Si ano, 'di ba? Si Barreto. Ano, 'yun, si Barreto, 'di ba? Oo, ano pangalan nun? Si Barreto 'yun? Oh, basta yung magandang Barreto, yung jowa ni Gerald. Alam pa yung chismis, ano? Okay, si Barreto, okay. Binayaran siya ng milyon. Okay? O wag na nga si Barreto, baka mamaya machismis pa tayo. Si ano lang, si Vic Soto, nag-commercial siya ng Tide. Example lang ho, Tide. Okay? Ngayon, yung Tide, okay, binayaran sino? Si Vic Soto. Ang bayad kay Vic Soto, milyon. May kontrata yan. Okay? Let's just say 10 million, baka masigit pa. O para endorse yung produkto. Okay? So ngayon, ganito. Doon na ba natatapos yun? Hindi po. Okay? Hindi po doon natatapos. Bakit? Yung artista, okay, gagawa ng commercial. Okay? Yung produkto. Ngayon, ito na. Yung produkto, pag ginawa ng commercial, magbabayad ba? Opo. Saan magbabayad? Sa mga network station. Okay? Network station like GMA, ABS, okay, gumagawa ng commercial. At alam niyo po ba, okay, may 3 airing time, okay, sa TV. Ito yung morning, okay, yung tawag na ito, yung noontime, morning show, noontime show, saka yung prime time, okay? 3 po yan, okay? Ngayon ho, bigyan po kayo ng idea, mas gumagabi, mas mataas ho yung bayad nun. Ang pinakamataas ho na bayad yung prime time. Okay? Meron ho kaming kakilala na nagtatrabaho rin before sa advertising. Okay? Ang cost po per commercial, okay? So, mga 20 seconds commercial, pumapalo po yun ang pinakamababa na yung 300 to 400,000 per 20 seconds. So, imagine niyo kung yung Tide, ilang beses siya pinapatalastas ngayong gabi? Doon sa mga nanonood ng TV sa gabi. Di ba? Sobrang dami. Okay? So yun po yung binabayad ng kumpanya. Okay? Ano ba kumpanya? Okay? Yung Procter and Gamble yata ang may hawak ng ng Tide. So imagine mo yung Tide, nagbayad ng artista ng milyon. Nagbayad ng commercial milyon. Doon ba natapos? Hindi, may billboard pa. Nagbayad din sila doon. Okay? So ngayon, milyon-milyon yung binabayad nila doon para ano?
para mai-endorso yung produkto. Okay po ba yun? Para ma-endorso yung produkto. So ngayon, for the sake ng mga hindi nakakaalam, sa ganitong klaseng negosyo, bakit hindi na natin, bakit wala tayong, ba't di tayo gumagamit ng artista? Bakit hindi tayo gumagamit ng commercial? Bakit hindi tayo lumalabas sa TV or sa mga billboards? Bakit ganon? Kasi hindi ho siya doon nakadesign, okay? Nakadesign po ang network marketing na i-promote ng mga tao. Okay? Tayo, ng mga distributor. Kasi instead na ibabayad sa iisang tao, okay, yung million-million na yon, mas maganda, mas marami na lang yung mag-ads or mas marami na lang yung magpo-promote, okay? Ang sa madaling salita, mas marami ho yung makikinabang dun sa million-million na binabayad sa advertisement. Okay? Tayo po yung nagiging way ng distribution sa madaling salita. Kaya po tayo yung direct distributor po yung tawag sa atin. Okay po? Nagiging malinaw naman po ako doon. So, ganun po siya. Okay? Kaya for the sake ng mga hindi nakakaalam, bakit hindi siya napapanood sa TV? Kasi dinedirekta na po tayo. Tayo ho yung naging, parang ganito. Yung sabon natin ngayon, anong sabon natin? Yung glutathione soap. Okay? First Health. Okay? Nakikita mo ba sa mall? Nakikita mo ba? Hindi. Kasi bakit? Pag nakita mo sa mall yung produkto natin, ba't pa sa'yo bibili? Sa mall na lang bibili. Tama ba? Ba't pupunta pa sa'yo? Pwede naman, nagigets nyo? So ngayon ho, yung ganitong klaseng negosyo, nagbibigay siya ng opportunity sa maraming tao para makapagnegosyo. Okay po ba yun? So yun ho yung dahilan. Okay? Nagiging way po tayo ng channel of distribution. Okay po ba yun? Kaya hindi po tayo pinapalabas sa wala tayong commercial. Okay? So ganun ho siya. Okay? Mas maraming distributor, mas makikilala yung sabon. Okay? So hindi na natin kailangan ng commercial kasi bakit? Tayo na yung nagiging commercial. Kung hindi na kailangan ng artista kasi ikaw na yung artista. Okay? Kung bakit mo naman nalaman yung produktong yun, isa lang yung dahilan kasi nakita mo. Tama po ba? Na ads eh. In-advertise ng artista or nakita mo sa TV, kaya mo siya nalaman. So at least this time around, kung ikaw yung magiging way para makilala yung produkto, ikaw na yung artista. Okay po ba yun? At ito, yung pinaka-system na ginagawa natin. Okay po ba yun? So ganun po ba? Di ba? Nagiging malinaw. So yun ho siya. Kaya pag may nagtanong sa inyo, kaya kailangan alam nyo rin kung paano magbigay ng idea about doon. Okay? Tuloy tayo. Yan, networking. Naku po. Ito na, marami nagtatanong. Networking. Okay. Ano ba yung networking na yan? Okay? Eh, ako tutuusin, maraming definition ng networking. Okay? Pero ang sa madaling salita ang pinaka-term, okay? Distribution po. Okay? Ng time and effort networking. Okay po ba yon? So sa madaling salita, yung ginagawa natin, okay, na network marketing, ginagawa na rin ho ito sa labas. Okay? Lahat po ng businesses, lahat po yan, especially nasa marketing, networking po yan. Okay? Kasi marami nagtatanong, networking, ano ba yan? Alam ko na yan, networking. Kailangan sa'yo palang malinaw na sa'yo. Okay? Kailangan alam mo na kung paano siya i-defend. Okay? Alam mo na. Kasi kung tutuusin, yung connotation ng networking, medyo, may masakit sa tenga. Maraming allergic dito. Sa totoo lang, maraming allergic. Kaya pag, networking, kasi one time, kasi dun sa mga ilan nakikinig dito, baka nag-iisip na, hindi kasi kayo, magagaling. Hindi, may mga times po kami nakaka-encounter din po ng ganito. Okay, networking, alam ko na yan eh. Alam mo po, binabalik ko lang sa kanila yung tanong, talaga alam mo na yung networking. Ano yung networking? Yung recruit. Okay, ano yung recruit? Yung basta yun. Di ba? Na-experience nyo. Networking, alam ko na yan. Networking, di ba yung benta-benta yung networking eh. Ano yung benta-benta? Ano yung binibenta? Di ba hindi rin nila masagot? Tama ba? So ang networking is distribution to. Okay? Distribution of your time and effort. Okay? Magbibigay ako ng example. Restaurant. Okay? Para at least lang maglagi kang bibigay ng example, okay? Restaurant. Imagine, ikaw yung may-ari ng restaurant, kaya mo bang ikaw yung waiter? Ikaw yung magluluto, ikaw yung security guard. 'Di ba? Ikaw yung accountant, ikaw yung cashier. Kaya mo 'yan lahat? Hindi, for sure, 'di ba? So kailangan mo ng oras at effort ng mga tao in order na umandar yung business mo. So that's networking. Okay? It's a system of distribution, okay? Distribution of your time and effort. Halos lahat ng negosyo ganito po yung ginagawa.
Okay po ba yun? So at least kahit papaano nagiging malinaw sa'yo what is networking. Okay? So ganito. Next tayo. Yan. Okay yan. Naku po. Ito pa. Ito pa. Malamang narinig nyo na yung mga ganito ho. Okay? Alam ko na yan eh. Pyramiding. Sus ko naman. Alam na alam ko. Ayan, pyramiding. Sa totoo lang, bigyan ko kayo ng idea. Okay. Iba po ang networking sa pyramiding. Okay? Ang networking is a legit system. Okay? Legit system. And even before, okay, ang ganong klaseng sistema, okay, ay gumagana na. Okay? So ngayon ang pyramiding, iba ho to. It's an illegal scheme. Okay? Ulitin ko ulit. Scheme. Okay? Illegal na way. Okay? So ngayon ho, bigyan ko kayo ng idea kasi maraming nagtatanong. Anong pinagkaiba ng networking sa pyramiding? Okay? Siyempre, una, ang pyramiding, ito yan. Yung tipong maglalabas ka ng pera pero wala kang makukuhang kapalit. Uy, napapaisip yung iba. Okay, ganun pala yun. Yan yun. Okay? Ganun siya. Okay? Kasi dito, more on pera yung involve. Pera-pera lang. Okay? So, ang nangyari po dito, okay, ang pyramiding is just a structure. Okay? May structure na pyramid. Okay? Pero bakit nagiging connotation ng iba pag sinabing pyramiding, scheme, yun yung lumalagay sa utak nila. Yung nasa baba lang. Mamaya, tatakal natin yung mga bagay na. Lagi nyo tatandaan, ang pyramid po, structure po yan. Kasi kung illegal po ang pyramid, di ba? Di sana wala na yung mga pyramid sa Egypt. Di ba? So, hindi siya illegal. Hindi siya mali. Tama siya. Wala. So, yung structure, pag ginamit sa mali, at yung sistema, ginamit sa mali, doon siya nagiging mali. Okay po ba yun? For example, ito kayo kung nakikita niyo yung ilan. Okay. Pero meron pinaka-example po niyan eh. For example na lang ganito. Ito, nakikita niyo yung daliri ko. Okay. Halimbawa, ito, nag-invest. Kuha ka ng dalawa. Okay. Itong dalawang to, kailangan mag-invest para may commission ka. Kasi pag hindi to nag-invest, wala kang commission. Okay ba yun? Wala kang kita. Kaso nga lang, ang pinakamalupit na part, yung nangyayari dun sa mga nasa labas, yung mga tawag na ito, mga pyramiding scheme, like 7 yon, okay? 7, mag-i-invest to. Okay, kailangan perfect yung structure mo na pyramid. Pag hindi, walang commission yung nasa taas. So ngayon, ito, kailangan niya rin magkaroon ng perfect structure ng pyramid para at least mag-commission siya. Ganon yun, hindi natatapos. Yun po siya. Okay, nagkakaroon sila ng komisyon dahil doon sa mga pera ng mga tao sa baba. Ang point lang yan, hanggang sa lumalim yun, doon na nagkakaroon ng problema. Okay? Kasi bakit? Pag lumalim na ng lumalim yun, yun nasa taas na mawala na. Okay? So yun ho yung pinagkaiba natin. Okay? Hindi po tayo pyramiding. Kasi yung tawag ho talaga sa atin, sa sistema na meron yung Sever's Power 4 system, okay, is a progressive binary. Okay? Progressive binary. Ano ibig sabihin nun? Pag meron kang isa sa left at meron kang isa sa right, may pairing, may income ka. Hindi na kailangan pantayin dito sa hindi ho. Okay, basta dito may production yung isa sa left, may production yung isa sa right. Pag nag-pair yan, income po yun. Yun po yung sa atin. Okay, hindi ho tayo kagaya ng pyramiding na kailangan naka-structure. Hindi ho tayo ganun. Okay, at hindi ho tayo more on pera-pera dito kasi legit po tayo, meron po tayong produktong involved. So, nagiging part po ng circulation yung produkto, hindi lang po yung pera. Okay po ba yon? So at least nagiging malinaw doon sa iilan. Okay, kasi alam niyo naman, maraming tao sa labas. Sabi ko nga, bago maging malinaw sa iba, kailangan sa'yo muna maging malinaw. Okay po ba yon? Sige, tuloy ako. Okay, eto na. May mga nagtatanong. Saturated. Saturated means ubot. Ang dami nang nagde-networking eh. Narinig niyo na po ba yan? Ang dami na sumali dyan. Ang dami ganyan. Okay, ang dami na. Ang dami na daw. Okay, ang dami ng kasali. Sa totoo lang, kung marami ng kasali, ba't yung mga kamag-anak mo hindi pa kasali? Di ba? Ba't yung kaibigan mo hindi pa kasali? O bakit ikaw hindi ka pa kasali? Di ba? Pwede mo sabihin sa mga kalala mo, marami na kasi nag-networking. Ba't ikaw ba kasali ka na? Hindi pa. Yung mga kaibigan mo ba kasali na? Hindi pa. Yung mga kamag-anak ko hindi pa. So, ibig sabihin, marami pa. Okay, at ang market ng ganitong klase, hindi ho siya nasa saturated or ibig sabihin nun, yung term na to, ubos na. Okay? Kasi kung tutuusin, imagine niyo yung ilan ho yung nag-18 years old every day. Di ba? Sobrang dami. Tama po ba? Sobrang dami yan.
Sobrang dami nag-18 years old. So marami nagiging qualified dito. Tama ba? Ilan yung mga dating nagtatrabaho na relax lang sa trabaho nila, all of a sudden nawalan ng trabaho? Di ba marami rin? So marami rin naghahanap ng pagkakakitaan. Tama ba? Kasi saturated, for me ang term ko doon hindi naman nauubos yung tao eh. Dumadami pa nga. Ilan na nga population na, as of now. Ang huling alam ko, okay, nasa 7.6 billion na ang populasyon ng buong mundo ngayon. 7.8. Okay. At ang nasa Pilipinas yata nasa 100, ilan ba? Para nasa 150 million yata ang Pilipino. Imaginein mo. Napakalayo. Maubos ba natin 'yon? 'Di ba? Sobrang dami pa ng tao. Kaya sa mga lahat na nag-iisip na saturated na yung market, ang dami pa po. Napakarami pang tao. Okay? Sobrang daming tao na hindi pa nakikita yung negosyo, okay, na dapat natin i-share sa kanilang business. So pag may nagtanong, saturated na yan eh. Ang dami na kasi nagaganyan. So totoo lang. Hindi po, napakarami pang hindi nagaganto. Okay, sobrang dami pa po. At baka even sila. Okay? So kung sila nga hindi pa nag-ano. So sobrang dami ng market natin. Wide market pa ho tayo. Marami ho yan. Ako ho, siguro sagutin ko to, saturated market. Minsan kasi may mga nagtatanong, hindi marami na kasi nagaganyan. Pero ito, bigyan ko kayo na inting idea. Minsan kasi dumadating sa time, meron kang i-introduce ng negosyo. Re-relate lang natin ako. Meron kang introduce ng negosyo. Minsan kasi hindi pa yun yung time nila eh. 'Di ba? Hindi pa yun yung time nila eh. So, merong tinatawag na right person, wrong timing, 'di ba? So, tama naman siya kaso nga lang hindi pa tama yung yung timing mo sa kanya. Okay? So ngayon, parang pagka kumakausap ka ng feeling mo uubusan ka na, hindi po. Bakit wrong timing lang din. Okay? So gawin mo, next ka lang, sobrang dami. Next ka ng next, sobrang dami. Ilan yung kakilala mo? Kung iisipin mo saturated na, marami nang nagde-network, check mo yung FB mo, check mo yung sobrang dami pa hindi nagde-network, okay? So kaya dun pa lang, assess mo na 'yon. So sobrang dami hindi pa nag-network, okay? Ito na, personal experience. Okay, ito. Alam mo maraming tao ganito. Bigyan ko yung onting idea. May iba-iba kasing personal experience. May personal experience siya kasi narinig, yung iba minsan na parang may kakilala siya na naganto. Third person, ganito. May sumali, pero hindi siya, yung kakilala niya. Minsan kino-consider niya na personal experience niya. Di ba? Minsan naman, ikaw mismo yung sumali. Okay? Ito ngayon yung okay? Ito yung pinakatanong sumali na ako sa ganyan, hindi ako kumita. Okay? Ito talaga, yun, personal talaga yun. Di ba? Marami bang ganito? Meron ba dito mga nag-join na sa gantong business, okay, pero hindi kumita? Siguro may ilan. May ilan, baka galing ibang company. Okay? Pero baka hindi ito. Okay? O yung iba, baka dito, dati ibang team, sumubok lang ulit. Kasi meron tayong mga kakilala dito na galing ibang team, pero nung ginawa yung negosyo kasama natin ng Saviors Power for System, yung team ng Saviors, dito sila kumita. Ang dami dyan. Sila Miss Miles, sila Sir Ian na ngayon dito talaga silang, alam mo yun, dito talaga sila kumita. Kasi minsan nangyayari that time hindi pa nata-timing yung yung mindset or hindi pa nagkakataon yung mga bagay-bagay. So dito talaga sila kumita ng malaki. Ngayon pag-usapan natin. Pag meron nagtanong sa'yo or nagsabi sa'yo, sumali na ako sa ganyan, hindi naman ako kumita. Okay? Tanungin mo muna. Ano ba sinalihan niya? Baka hindi naman Saviors Power for System. Baka iba naman. Diba? Baka iba. Pero sa pagsagot ng ganito, kailangan empathy. Diba? Empathy, kumbaga naiintindihan mo kung ano yung nararamdaman nila. Kasi hindi natin kailangan makipagtalo or discussion or away. Kailangan lumagay din tayo sa sapatos nila or intindihin muna natin sila bago tayo sumagot. Okay, tanongin mo natin, sumali na ako sa ganyan, di naman ako kumita. Bakit? Tanongin mo, ano ba yung sinalihan mo? Okay? Kasi baka hindi naman ito. Tama po ba? So, kailangan magiging malinaw yon. Kasi hindi ka pwede magbibigay ng reseta nang hindi mo alam yung sakit. Mahirap yun. Baka mapahamak ka pa or mapahamak pa yung kung sino man yung iinom. Tama ba? So, ganun din ho. Alamin mo muna, ano ba yung problema? Baka hindi naman ito. Okay? Kasi kung hindi ito, hindi niya pwede i-justify yon. Iba yun eh. Diba? Pangalawa, okay? Iba yung taong nag-introduce sa kanya, hindi rin ikaw. Di ba? So, iba experience yun. Di ba? So, kasi common na nangyayari ganun eh.
Okay, sumali na ako sa ganyan pero hindi ako kumita. Ito pa. Sorry. Ano bang ginawa mo nung sumali ka? So, sa college gig, okay, nag-join ka sa okay. Ano ba ginawa mo that time? Nung sumali ka sa ganyan? Kailangan na aalamin mo. Alamin mo. Ikaw mismo, o kung ikaw man ay sumali na dati, okay, alamin mo muna. Kasi maraming sumasali sa ganito, ang iniisip nila, pag join nila bukas, mayaman na sila, wala silang gagawin. Hindi po. Hindi po tayo ganun. Business po ito, kailangan mo ito i-workout. So ano yung dapat gawin? Okay? Sumali ako, hindi ako kumita. Ngayon, ipaintindi natin sa kanila. Okay? Alamin natin. Kasi sa ganitong klaseng negosyo, dalawa lang yung dahilan kung ba't hindi ka kakita. Una, hindi ka tinulungan ng tao nag-sponsor sa'yo. Okay? Hindi siya tinulungan. Okay? Yung tipong pag-join niya, bahala ka na sa buhay mo. Mahirapan talaga kumita yun kasi walang kaalam-alam mo, walang kamuang-muang. Tama pa. Mahirapan siya talaga kumita. Or pangalawa, ito yung pinakamatindi, baka hindi niya tinulungan yung sarili niya. Tama po ba? Marami kasing tao nagki-claim, sumali na ako. Kaso nga yun nga, sumali ka lang, hindi mo naman siya inaral, hindi mo siya tinrabaho, hindi, alam mo yun, hindi ka nagpa-guide. Nagets siya, nagiging malinaw ba ako doon? Okay, kasi kailangan sa inyo rin, malinaw yun eh, para at least marunong tayo mag-deliver or paano tayo sasagot. Sa totoo lang, minsan parang sa magulang din yan eh, di ba? Alam mo minsan, kailangan alam mo kung paano sabihin yung mga tamang salita. Kasi minsan, alam mo yun, pag sa magulang nagsabi ka, bakit, tinatanong ka ng magulang mo, ba't hindi ka nagsasalita? Kasi, ba't sasagot ka? Sasagot ka? Di ba parang ang weird? Kaya minsan hindi mo lang alam kung sasagot ka o hindi eh. Di ba? But kidding aside, so, nagigets nyo, alamin nyo muna. Okay, alamin nyo muna yung dahilan. Okay, kung sumali ba siya, ano ba sinalihan niya? Okay? Sino ba yung nag-sponsor sa kanya? Ano bang ginawa niya nung sumali siya? Okay po ba yun? Kasi kung nasa kanya yung pagkukulang, it's about time. Kamo mo, sabihin mo, actually iba ito. Iba yung nakita mo. Iba yung nag-sponsor sa'yo. Iba rin naman to. Okay? At least, ito naman, iba yung gagawin natin sa gagawin mo doon. So at least, bibigyan mo lang ng anti-idea kasi baka mamaya, alam mo yung iba alam ko na yung gagawin dyan. Hindi. Bigyan niya siya ng idea this time around. Bakit? Kaya nga po tayo may Savior's Power for System. Bakit? Yung dating ginagawa, hindi na ho yung ginagawa. Kasi meron ho akong nag-join sa akin, sumali na sa ganitong klaseng negosyo. Kwento ko lang ng kaunti. Ang iniisip niya kasi, mag-i-invite pa rin siya. Yun yung naiisip niya. Kaya that time, nung sumali siya, hindi niya ginawa. Nagets niyo? Kasi iniisip niya, mag-i-invite siya para manghirap, ganyan. Sabi ko, hindi. This time around kasi, iba na yung gagawin natin. Ngayon, doon na pumasok yung curiosity. Talaga, iba yung gagawin natin. Anong gagawin natin? Magsasend lang tayo ng mga pictures, ng mga videos sa mga kakilala mo. Ganun lang. Oo, ganun lang. Alam mo, doon niya mas naintindihan. Nung naintindihan niya na ganun lang yung gagawin, doon siya mas nagkaroon ng interest. Kasi, tell me if I'm wrong. Nag-i-invite pa ba kayo sa opisina ngayon? Di ba for sure hindi na. Hindi nag-i-invite, tama ba? Paano nyo in-introduce yung business ngayon? Di ba more on send lang ng video, send ng mga pictures, tama ba? Sinesend nyo nga, ito nga makulit minsan eh. Baka nga mamaya yung prospect nyo, sinesend nyo lang yung, alam mo yun, yung prospect list nyo, send mo lang sa Uptime. Ito pala yung prospect list ko. Ikaw na kumausap ha. Di ba? May mga times na ganun eh, di ba? So, at least, kailangan po natin magkaroon ng na tulungan, okay? Kasama ang inyong sponsor, okay? When doing this business para at least along the way natututunan nyo, okay? Kung paano introduce yung business, okay? Isa ho sa mga way yan. Okay po ba yan? So, alamin nyo. Okay, alamin po natin kung saan ba galing yung hugot nila. Kasi sa totoo lang, itong personal experience na to, hugot lang to eh, di ba? Parang nung ilang mga in love dito, di ba? Dami nating hugot. Bakit? Personal nating experience yun. So, ganun din dito. Alamin nyo muna, ano bang dahilan? Okay po ba yan? Next tayo. Okay? Sa umpisa lang yung tulungan. Ako po, may mga ganun din ako naririnig. Sa totoo lang, hindi po. Hindi po tayo sa umpisa lang nagtutulungan. Kasi ako, marami akong kasama dito. Simula nang sumali sila, dito pa rin o tinutulungan pa rin ho namin. Okay? Kasi kung tatanungin nyo yung mga kasama natin dito, okay, kung sa simula lang po yung tulungan, sa totoo lang, di sana yung sponsor nyo ngayon hindi na kayo kinakausap niyan. Tama po ba? So hanggang ngayon, malamang ikaw pa nga mismo makukulitan sa kanila kasi
most of the time, kinakausap ka, pinapa-attend ka ng ganito klase. So, ibig sabihin, hindi yung tulungan. I mean, hindi siya iwanan, tulungan. Okay po ba yun? Kaya, doon sa mga nag-iisip, na sasabihin na, hindi, sa umpisa lang yung tulungan. Hindi po. Pwede nyo gamitin. Actually, pag sasagot ko kayo, lagi nyo ganito sabihin niya, sa totoo lang, yun din yung inisip ko dati. Pero alam mo ba ngayon, ginagawa ko yung negosyo? Hanggang ngayon, meron pa rin kami mga training libre online. Tapos yung sponsor ko, ginaguide pa rin kami. So, hindi ko naman masabi na sa umpisa lang yung tulungan kasi naka-join na naman ako ngayon, di ba? Nagigets niyo? Okay? Doon pa lang eh. Sabi ko nga, kailangan yung personal mong experience yung mabago. Okay? Kasi itong mga tanong na to, tanong mo rin to. Kailangan sa'yo muna ma-experience mo. Ito tanongin ko sa lahat ng nakikinig dito. Nararamdaman nyo ba na sa umpisa lang yung tulungan? O nararamdaman nyo ngayon na natutulungan kayo? Tama po ba? So, ganun siya kasimple. Okay? Kung nararamdaman mo natutulungan ka, ibig sabihin hindi lang sa simula yung tulungan. Kasi hanggang ngayon, baka 1 month ka na, 2 months ka na, o 6 months ka na, o baka 1 year ka na, pero hanggang ngayon, nandyan pa rin yung team, sinusuportahan ka, tinutulungan. Hindi ibig sabihin, hindi totoo na umpisa lang yung tulungan. Hanggang ngayon, may tulungan pa rin. Kasi hindi ka kikita dito pag hindi mo tinulungan yung mga tao. Okay po ba yun? Next slide. Okay? I hope sana nakaka-relate yung iba ha. Okay po ba yun? Eto na. Iniwanan ako ng sponsor ko. Aray ko. Sa totoo lang, may mga ganun. Iniwanan ako ng sponsor ko or yung taong nag-invite sa akin, iniwanan ako. Ako pa, alam mo parang yung mga teka lang yung mga gantong tanong kasi parang hugot to eh. Alam mo yan? Iniwan kasi ako ng jowa ko. Hindi. Yung iba napapangiti o may iba naaalala eh, no? Pag maraming baon, marami talagang hugot eh, no? Yung iba tumatawa. Hindi, kidding aside, okay. Iniwan ako ng sponsor ko. Sabi ko nga, like what I've said kanina, okay, iba yung sponsor mo, iba kami. Okay, hindi pwedeng pare-parehas yung judgment, di ba? So, kailangan linawin nyo. Lagi mo sabihin, ano ka ba, friend? Or ano, sir, iba po sila, iba po kami. Okay? So, yun yung kailangan mong sabihin sa kanila. Marami po kami dito mga natutulungan na. So, hindi tayo nang iiwan dito. Okay po ba yun? So, at least I know, nasasagot ko yung mga question. Gagamitin nyo lang ako. Nako, grabe. Ang saklap nito. Parang relasyon yata ang pinag-uusapan natin. Gagamitin nyo lang ako. Di ba? Ano ba to? Katawang lupa ba to? Yung ibang ngumingiti na dyan eh. Imaginein mo, iniwan na ginamit pa. Pero sabi ko, nagkukwentuhan lang. Hindi po gagamitin ikaw. Okay? Kung tutuusin baka yung sponsor niyo pa nga po yung ginagamit niyo. Ito kasi ko dito nakasulat. Okay, gagamitin niyo lang ako. Okay, hindi po totoo yun. Okay. So, sa ganitong klaseng negosyo, hindi po to gamitan lang. Anong point ko? Okay? Simula ng pagsali nyo, ang tumutulong mo sa inyo, nag-a-assist sa inyo dito, yung sponsor nyo. So, sa madaling salita, ginagamit nyo po yung sponsor nyo. Okay. 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 So, sabi ko nga, kailangan nyo muna ma-experience. Okay. So, pag nag-experience nyo, mas madali ikwento. Ngayon, sabihin nyo sa kanila, gamitan lang naman dyan eh. Ano ka ba? Ginagamit ko nga lang yung sponsor ko. Di ba? Baka ikaw pa magsabi nun. Di ba? So, anong point? Gamitan siguro in a way na yung ganitong klaseng negosyo kasi it's a collaboration. Okay, ulitin ko nga pa, it's a collaboration. Lagi ko nga binibigay na example, okay, hindi lilipad ang isang ibon ng isang pakpak lang yung ginagamit niya. Tama po ba? So, kailangan dalawa yon, isa sa left, isa sa right para yung lumipad siya. So, ganun din dito. Okay? Hindi lang pwede yung upline mo or yung sponsor mo yung magbibigay ng effort para sa iyo. Kailangan gawa ka rin ng effort para sa iyo. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, sabi nga, collaboration. Okay? Kailangan ito yung maging malinaw sa iyo. Collaboration yung gantong system para tumakbo. Okay? So, magagamitan kayong dalawa. 'Di ba? So, gagamitin mo siya, gagamitin ka rin niya, pero ito lang, lilinawin ko lang. For a good benefit. Okay? Benefit. Okay? Gagamitin mo siya kasi bakit siya po yung mag-guide, siya yung magbibigay ng ideas or ng mga techniques
na makakatulong sa business mo. Kasi sa totoo lang, pag ginamit mo naman siya at natuto ka sa mga techniques na itinuturo niya, di ba ikaw rin naman yung magbe-benefit? At sa totoo lang, bigyan ko kayo ng idea, kahit naman pumasok ka sa trabaho ngayon, eh, di ba yung iba dito, yung mga iba dito naka-duty, ganun din naman eh, di ba? O, for example, sa company, o di ba, babayaran ka kasi ginawa mo yung part mo. Di ba? Ganun din naman eh. Kasi kung di mo gagawin yung part mo, kung di ka nila gagamitin, ba't ka nila sasahuran? Tama po ba? So, ganun din dito. Okay? So, ang mangyayari dito, kung bakit kakikita dito, kasi gagamitin nyo yung isa't isa, gamit, or sa madaling gagawin mo yung part mo, okay? Gagawin niya rin yung part ng sponsor mo. So, at least pare-parehas tayo magbe-benefit dito. Okay po ba yan? So, at least nagiging malinaw ha. Gagamitin nyo lang ako. Aroy. Grabe, no? Maraming tao nag-iisip ng gano'n eh, no? Parang yung isa, parang one time, kukwento lang ako ng konti ah. Meron ako na-invite. Sabi niya, kaya mo lang naman ako ini-invite kasi pagkakaperahan niyo ako eh. Parang sa loob-loob ko, paano kita pagkakaperahan? Tambay ka nga. Wala kang pera, wala pa pinagkakakitaan. Paano kita gagamitin? Yung iba masyadong entitled eh, no? Para akala mo dihadong-dihado. Nai-get yung idea. So, hindi ko tayo ganun, ha? Para at least magiging malinaw po. Yan, tuloy tayo. Okay. Ayan. Ano, ayan. Nagsasayang ka lang ng oras. Tapos sa totoo lang, bigyan ko kayo ng anting idea. Okay. Actually, yung ganitong klaseng business, isipin mo na lang nag-aaral ka. Okay? Majority ho dito sa mga kasama natin dito. Hindi ko naman nilalahat pero meron ho ditong ilan na tag nito hindi ho sila graduate ng mga 4-year course. Tama po ba? Okay? Intindihan ko ho 'yan. Or yung iba baka hanggang high school lang, tama ba? So ganito ho, isipin nyo na lang, yung negosyo na ginagawa natin, it's a learning thing, okay? Na ang magandang part, habang inaaral mo siya, ay kumikita ka na. Guys, tanongin kita, yung pag-aaral ba sa school, pagsasayang ng oras? Tell me, may consider nyo ba yung pag-aaral sa school ay pagsasayang ng oras? Di ba hindi? Kasi bakit? The moment na meron ka natututunan doon, pagka-graduate mo, may apply mo sa buhay mo, sa mga buhay-buhay natin. Tama po ba? Kasi kung ang school pagsasayang lang ng oras, di sana umalis na lang tayo sa school. Wag na natin pag-aralin yung mga kapatid natin, mga anak natin. Tama po ba? Guys, consider this business as parang nag-aaral ka, okay? Learning. Pero ang maganda dito, yung tuition fee mo is 8,998. Okay, 8,998. Kung tutusin yung 8,998 na yun, sabihin natin 135,000. Oh. Anong point ko? Ito yung magandang part kasi habang inaaral mo siya, kumikita ka na. Di ba? Habang inaaral mo siya, pwede ka na kumita. Okay? So, hindi ka nagsasayang eh. Kasi imaginein mo, yung mga bagay na natututunan mo dito, pwede mong i-apply along the way. So, magbe-benefit ka. So, hindi ka nagsasayang. Kasi, lagi mo tatandaan. Okay? Mas maraming tao nagsasayang ng oras sa labas. Di ba? So, kung gagamitin natin yung oras ng tama, okay, especially dito, okay, kasi maraming tao parang ganito. Mas nagfo-focus sila sa entertainment rather than sa learning. Tama ba? Maraming taong ganyan. So, like yung na-discuss ko nga nung nakaraan, okay, investing saka tag na ito, investing saka tag na ito, what do you call this? Spending time saka investing time. Spending time, naggagastos ka ng oras di ba? So wala namang kabubulahan, okay? Investing time, yun yung in the future, merong pwedeng magbigay sa'yo ng magandang result, di ba? So ganun yung ginagawa natin to, okay, investing time po ito. Okay, investing time. Gusto ko maging malinaw dun sa lahat. Investing time po ito na kung saan, okay, kailangan malinaw sa sarili mo na yung ginagawa mo, okay, pag-aaral to na kung saan, imaginein mo na lang nag-aaral ka ng entrepreneurial course. Okay, alam nyo ba kung mag-aaral ka ng business course sa labas o kung mayroon man dito mga business management, ilang years yun? 4 years yun. Diba? 4-year course yun. Ito matindi. Mag-aaral ka ng business course, 4 na taon. Diba? Magkano magagastos mo doon? O, diba? Baon mo, miscellaneous, diba? 4 na taon. Ngayon, ito matindi. Pagka-graduate nung ilan, alam mo ginawa, nagtrabaho. Imagine mo, nag-aral ka pa ng business course, magtatrabaho ka rin pala. Di ba ang gulo? So at least this time around, okay,
ang inaaral mo, okay, business course. Isipin mo na lang, nag-aaral ka ng business course, pero at least ngayon, na-i-apply mo na yung learnings na natututunan mo. Okay po ba yun? Pwede ka pa kumita. So, hindi ho tayo kailangan magiging malinaw sa'yo yung mga gantong klaseng tanong sa sarili mo pa lang. Okay po ba yun? Kasi pag malinaw na to sa'yo, lahat ng oras na iaano mo dito, magiging memorable. Okay po ba yun? Sige, tuloy natin. Yan, okay. Ito na. Okay? Lost my job due COVID. Ako sa totoo lang. Ito nga perfect to kung tutuusin. Pwedeng i-share sa mga kasama natin. Okay? Na kung tutuusin, sabi ko nga kung gusto nila gawin, yung sinasabi maghahanap, well, kidding aside, ito, kailangan, majority sa mga kasama natin, di ba, sinasabay nga lang ito. So, hindi naman kailangan iwanan. Di ba? So, di ba, for example, may mga prospect kayo, di ba, na nagsasabi na hindi nila kailangan gawin to. Hindi. Ang iniisip kasi nila, kailangan nila iwanan yung ginagawa nila. Okay? So, ang kailangan natin ipaintindi sa kanila is hindi nila kailangan iwanan yung ginagawa nila. Isasabay lang nila. Okay? Isasabay lang nila. And then, pag dumating yung time na kumita na sila dito, so it's up for them kung gusto ba nila i-full-time or hindi. Okay po ba yun? So, yun po siya. Kailangan maging malinaw. Kasi syempre, pag yung isang tao, limbawa, yun yung dream job niya di ba? Yun yung pangarap niya Ngayon, bigla mo siya So, syempre, una, hindi yung acceptance niya, wala doon. Okay? Kailangan muna, di ba? Syempre, hindi mo kaagad pwedeng birahin ng ganun kaagad. Kailangan niya muna or natin na maintindihan. Syempre, yung iba dyan, may mga inaasikaso pa. So, at least, okay, dumating yung time na kailangan maging malinaw sa kanya na hindi niya naman kailangan iwanan. Kung nagtatrabaho siya, sabay niya lang. Okay po ba yun? Parang yung kagaya ng ilan na dito. So, extra income. Okay po ba yun? Yan. Okay. Ito ba? Possible questions. Usapan natin yan. Ay, nako. Ito na. Discuss natin to paano ba ako kikita dyan? Ito yung mga kadalasan, di ba? Bawa may nagtatanong, hello friend, may alam kasi ko pagkakakitaan ngayon talaga? Ano ba yan? Savior's Power for System. Okay, ano ba yun? System siya, ganyan. Okay, ito na. Paano ba ako kikita dyan? Ito, may mga sample tayo. Okay. May mga sample tayo na na nandito, okay. Ito na siya, okay. Paano ba kita dyan? Ang answer, madali lang sir, ma'am. Okay, may script pa nga di ba? Ang gagawin mo lang, mag-start ka sa business, tapos hindi ka mag-i-invite. Doon pa lang parang, uy, kakaiba yun Kasi ang alam ko sa mga ganitong klase, mag-i-invite. So doon pa lang parang pineriod mo na siya. Okay. Magiging blessing lang tayo sa mga kakilala natin na kailangan din ng pagkakakitaan, lalo na sa panahon ngayon. Okay? Tapos ito na, ito yung gagawin mo. Screenshot mo lang mga kakilala mo sa FB, send mo sa akin, ako na bahala. So, di ba, imagine mo may script na, ito yung makulit na part, bigyan ko. Ibalik natin yung kaninang tinatanong, gagamitin nyo lang ako Anong gagamitin? Ito nga, di ba? Di ba? Screenshot mo lang yung kakilala mo sa FB and sa FB, okay, sa akin, ako na bahala. So, paano gagamitin Ikaw nga gagamit sa sponsor mo. Di ba? Nagigets kidding aside. So, pero, nagigets yung point. Okay? So, ano yung sinabi ko kanina na gagawin mo yung part mo? Ito yung script. Yung answer. Yung sasagot doon sa yung sagot doon sa tinanong sa'yo. Paano ba kikita dyan? Ito yung part mo. Di ba? So, may script na. So, madali na ito. Tama po ba? Tuloy tayo. Okay. Tuloy natin ang discussion. Yan, okay. Ito, baka scam yan. Yung mga kadalasan tanong, di ba? Ito, hindi po siya scam kasi kompleto kami sa legalities like DTI, BFAD, SEC, halal, and most importantly, ISO certified yung company. Guys, importante kasi na sinasendan na natin sila. Okay? Or for example, merong mga nagtatanong, baka scam yan, ganyan. I-send natin sa kanila yung legalities para lang matuldo ka na yung mga iniisip nila. Okay? 14 years na yung company. As of now, nakapag-provide na siya ng almost 1,000 plus young millionaires, car achievers, sobrang dami na. Di ba? So sa totoo lang, hindi na tanong di ba, kung legal yung company kasi for 14 years talagang existing siya at namamayagpag at trending ngayon online, okay? So ganun po siya. Sadyo lang yung mga ganitong klase para at least kalinawan. Alam mo naman yung iba medyo sigurista di ba? So let's be informative para sa kanila. Iyon. Ito na.
May nagtanong benta-benta ba yan? Eto na. Sasagutin mo ngayon. Okay? Yung pagbebenta, isa lang siya sa way to earn. Okay? Option mo lang yon. Option mo lang po yun. Okay? Pero may marireceive ka rin na free groceries, so pwedeng gamitin mo lang siya. Okay? Anong point ko? Yun yung tipong pag-join mo di ba? Pag-join mo kasi automatic yan, may makukuha kang products. So, yung iba, iniisip mo, magbebenta ba ako? Hindi. Pwede mo siyang as groceries or pwede mo siyang ibenta if you want. So, discretion mo yan. Okay po ba yan? So, kailangan lang malilinaw. Minsan, ano ka lang kailangan maano ka lang din sa mga salita Ito pa. Okay. Iyan na natin ha. Yan, okay. May puhunan ba yan? Okay. O maglalabas ba ako ng pera dyan? Okay. So answer, yes. Maglalabas ka po ng puhunan. Pero lifetime mo naman siyang pakikinabangan. Alam mo, sa totoo lang yung pag sinabing lifetime, parang mapapaisip ka bigla. Alam mo kung ikaw prospect, sabihan ka ng lifetime mo siyang papakinabangan. Parang, parang kakaiba to Di ba? Iba yon, di ba? Kasi hindi lahat ng nilabasan mo ay lifetime. Di ba? Na lifetime mo napakinabangan. Di ba? O baka iba iniisip yung nilabasan na iba yon. Okay. so ang iniisip ko dito, ang pina-point out ko dito mga kasama, okay? Okay, yung ininvestan, okay? Yung imagine may investment mo, lifetime mo papakinabangan, okay? When it comes to, ito and ang maganda doon, okay, kasi walang expiration yung pinaglabasan mo ng pera. Imagine mo, di ba? So doon pa lang it's a win-win situation. Wala kang parang yung tao nun mag-iisip, wala akong lugi kasi unang lifetime, wala expiration. So ibig sabihin, kasi yung iba ang iniisip nila, hindi lang naman yung perang ilalabas nila yung availability din nila. Okay po ba yun? So at least ito, nasasagot mo sa kanila na wala expiration, okay lang pala, okay, lifetime kung papakinabangan. So ito kasi may mga tao talaga sigurista, kailangan ma-address natin to sa kanila. Okay po ba yun? Tuloy natin ha. The next. Okay. Ito. Iyan, okay. Ito na. Ayan. Paano yan? Busy ako. Wala akong time. Ito yung sagot. Okay. Yun yung tanong, ito yung sagot. Ang good bear, walang okay. Hindi, joke lang. May mga ilan lang makakaalala doon. naalala nung ilan no? Napangiti Di ba guys, naalala nyo ba yan? So, yun. Okay. Ito yung tanong. Okay. Paano yan? Busy ako. Wala akong time. Okay. Ang sagot, wag kang mag-alala, sir or ma'am. Okay. Kasi team effort naman siya. So, hindi, team effort naman siya, kaya madami kang katulong dito sa business. So, habang busy ka, okay, kami munang bahala sa'yo. Ganda nun, ha? Imaginein mo. Sabihan ka ng ganun. Imagine mo, mapapaisip ka ba? Curious ka? Oo naman. Kasi imagine mo kung busy ka, pwedeng may umalalay sa akin. Aba, magandang bagay yun. Di ba? Lalo na sa mga part-timer. Di ba? Tama ba? Malaking tulong yun. Di ba? So, guys, so imagine yung script na to, sobrang powerful. I think siguro pinaka-the best yung mga ilan dito. Picturean nyo sa kanya i-transfer sa notebook para at least mas, kasi baka mamaya pag nilipat ko, hindi nyo na maalala, ha? Picturean nyo lang, tapos i-transfer nyo mamaya sa notes nyo para maganda yung learning. Okay po ba yun? Nagets nyo to, yung script na to? Importante to, powerful to. Okay? Team effort. Okay? So habang busy ka, okay, kami muna bahala para sa'yo. At least may at least yung tipong kasi iniisip na naman ng mga nung mga taong walang time or yung mga nagtatrabaho, wala akong time paano yan? Kung alam niya na mayroong tutulong sa kanya, sige, pwede niya i-consider, 'di ba? Eto na. Okay, pag-usapan natin 'to ha. Okay. Naku po. Ayan, papaalam muna ako sa partner ko, mag-iisip muna ako. Eto na. 'Di ba? Meron ako nakausap na ganyan, magpapaalam pa daw muna siya sa parents niya. Ang makulit na part, yung kausap ko, alam mo ilang taon na, 35 years old, magpapaalam daw muna sa parents niya. Alam mo, natawa na lang ako Kasi imagine ko, siguro nung first kiss nito, papaalam pa siya sa magulang niya. Okay, ito nga yung sagot. Okay, okay lang naman na mag-isip ka muna, sir. Pero kasi, ang sayang doon, teka lang, ulitin ko ulit Okay lang naman mag-isip. Okay lang muna mag-isip ka muna, sir. Pero kasi, ang sayang doon, yun doon ka kasi, sorry
Nandun ka kasi mas matagal ka mag-start, mas matagal ka din kikita, or mas matagal ka mag-move on, or mas matagal mag-move on yung business mo, okay? Pag nag-start ka agad, ma-workout natin agad yung business. So, yung income anytime papasok na. Okay po ba yun? So, what I'm trying to say is dito, yung power of positioning, okay? Yung tipo pag nakaposisyon siya ng mas maaga, so kahit na habang nag-iisip siya, okay lang kasi pwede na siyang mabatuhan ng tao. Diba? For example, may prospect ka. Sabi niya, oh, sige sir, pag-iisipan ko po muna. Actually, pwede mo sabihin sa kanya, sir, okay yan, walang problema, mag-isip ka. Pero sir, if I were you, ang pinaka-the best kung mag-iisip ka, posisyon ka muna. Bakit? Kasi habang nakaposisyon yung account mo, habang nag-iisip ka, okay, malalagyan ka ng tao. Huwag na natin isipin kung gagawin mo yung negosyo. Okay? Maganda, ang isipin mo na lang, kailan mo siya sisimulang i-work out. Tama po ba? Kasi una, wala namang mawawala. Pag naglabas ka ng pera, may babalik naman sa'yo. So, wala namang mawawala. Tama po ba? So, ang isipin mo na lang, kailan mo siya gustong i-work out or trabahuin or paandarin yung negosyo mo. Huwag mo nang isipin kung kailan ka sasali. Kasi kung alam mo na pag ginawa mo naman yung negosyo, kikita ka, di ba? At alam mo, magbe-benefit ka along the way, di ba? So, ba't pa natin pag-iisipan? Tama po ba? So, ganun siya. Isa sa mga pwede mong i-consider. Okay po ba yan? Next. Okay. Ayan. Okay. Ito pa. Okay. Wala kasi akong hilig dyan. Hindi ko linya yan. Okay. Magaling sa sale. Hindi ako magaling sa sales talk. Wala akong oras. Busy ako. Wow, ang dami. Galit na galit to. Sinong kumausap sa'yo nito? Naaway ka yata nito. Naaway ka yata no? Ganito siya magtanong Di ba? Medyo galit na galit yata yung nagtanong nito Pero sa totoo lang, mayroon akong makakausap na ganito. May mga ilang ganito magtanong mga tanong na kung ano-ano lang yung masabi. Okay. But kidding aside, sagutin natin. Okay. Basa. Okay. Sagot. Okay. Okay lang, sir, ma'am. Kahit di ka mahilig mag-sales talk, okay? Unang-una, di naman ikaw kakausap sa mga tao. What? Ibig sabihin, uy, hindi ako yung kakausap. Tuloy natin. Di rin ikaw gagawa. Ayan, teka lang. Ayusin ko lang ito. Di rin ikaw gagawa nito. Di ba team effort siya? So kami ang bahala sa iyo. So doon pa lang yung feeling na meron tutulong sa iyo. Kasi minsan maraming tao, hindi ko kasi din yan, hindi ako magaling diyan. Okay, hindi naman tayo nagbe-base sa skills mo. Hindi tayo nagbe-base sa personal skills mo. Parang ganito, lagi niyo tatandaan yung system na to. Okay, ang pinakatutulong sa iyo dito is yung sistema. Okay, na kahit di ka magaling, kuha tayo ng magaling. Okay? Kahit di ka hindi masyadong maraming kakilala, may gawa tayo ng maraming kakilala. Tama po ba? So, yun ho siya. So, what I'm trying to say, ang pinaka makakatulong sa business na to, hindi yung personal skills mo. Kung may personal skills ka, bonus na lang ho yun. Advantage ho yun. Okay, nadighay ako doon. Advantage po yun. Kasi kung papansin nyo, ang top 1 ho natin sino? Ray Potestad. Anong background ni Ray Potestad? Security guard. Diba? Hindi nga makapagsalita ng Tagalog ng maayos Di ba? Taga Palawan Di ba? Anong point ko? Pero bakit kagawa niya kumita ng 2 milyon dito isang buwan? Dahil ba magaling siya? Hindi, baka magaling ka pa mag-English dun Di ba? Baka mas marami ka mangayang gawin sa kanya. Bakit siya nagda 2 milyon? Di ba? Oh, isa pa, Warren Trinidad, high school graduate lang. Dating messenger. O ngayon nakaraan, nag 1 million din. Pero, di ba? Naka-sports car, di ba? Naka-sports bike pa nga, may house and lot, di ba? Kumikita ng malaki dito. O akala ko ba, di ba? Nag-gets yung point, di ba? So yun ho siya, hindi ho ito pagalingan. System kasi, yun tutulong sa iyo. Okay po ba? May script tayo. Tandaan na sa lahat. Okay, may script tayo. Okay. So actually, hindi naman kailangan maging scripted ka na tao di ba? Parang kailangan lang alam mo yung idea para at least alam mo kung paano, alam mo yun, paunti-unti sabihin, di ba? Kasi pag alam mo yung idea, dali siya kwento di ba? Yung negosyo para ka lang magkukwento dito. Okay? Basta alam mo yung idea. Okay po ba yun? Actually, yung discussion natin ngayong araw na to, binibigyan ko lang kayo ng idea para mas mabilis may kwento. Okay po ba yun? Itong may mga script na to ay napakalaking advantage ho nito para at least may pattern ka.
Okay po ba yun? Tuloy natin ha. Eto na. Okay. Para at least networking, pyramiding ba yan? Ito answer. Okay, hindi po siya networking. Iba po, iba po ito. Okay? Iba po to doon. Okay, Saviors, Power for System po ang pina-follow namin at maganda dito kasi affiliated marketing siya na ang pinopromote neto na kumita ka kahit nasa bahay ka lang. So ibig sabihin we're promoting home-based business nga. Okay po ba 'yon? So at least sabi ko nga na-discuss ko na kanina, nabanggit ko. Okay, same lang din yung question nito. Okay po ba 'yan? Tuloy natin. Yeah. May natututunan naman so far? Yan, okay. Eto na. Wala akong pera eh. Di ba? Wala akong pera. Yun yung sabi nung di ba? Sabi ng iba, empleyado. Okay, depende ngayon kung paano mo sasagutin. Okay? Di ba? Wala akong pera eh. Di ba? Ang tanong, ba't kailan ba nagkaroon? De, biro lang. Baka mamaya ganonin mo, magalit sa yung kausap mo eh. Okay? Eto yan. Okay. Pag mga ganon, empleyado, okay, may mga script tayo dito or idea na pwede niyong pagkuhaan, di ba? So, for example, kwento mo kung paano ka gumawa ng paraan at paano ka nakasali. Gamit ka ng mga tao na nakasali. Okay, nang wala ring pera. Di ba? Ganun kasimple. Bibigyan mo lang sila ng idea. Paano ba? Paano ba sila naka-join? Wala rin. Alam mo, hindi po i-relate mo lang eh. O kung wala kang pera dati nung naka-join ka dito, di kwento mo lang sa kanya. Okay lang yun. Naintindihan kita, wala kang pera. Ako rin naman dati wala. Di ba? Pero ginawa ko lang ng paraan. Di ba? Ang ginawa ko pang paraan, ganito eh. Di ba? Kasi bakit naintindihan ko siya eh. Di ba? Mga tipong ganun. Okay? Tuloy natin. Okay. Ito pa, pag frontliner. Okay? Kasi yung walang pera, sus ko naman. Kidding aside I mean, hindi lang naman, kahit na, importante pera eh. Kahit nga patay, kailangan ng pera, di ba? Kasi sa sementeryo, kailangan yan eh. Pag ililibing ka, kailangan, imagine mo, patay na yun, ang kailangan pa ng pera, di ba? Di ba? So, yan nga. Tuloy tayo. Okay, frontliners. Gamit ka ng third person approach. Okay, pakita mo yung mga pics ng mga taong sumali. Di ba? For example, kung tag nito, halimbawa, mga nasa service, di ba? Paano sila? Alam ko may mga loan doon, di ba? O yung iba, di ba? Iba-ibang paraan, iba-ibang diskarte, di ba? So, kung paano, kasi ito naman yung pinapakita natin, kasi doon sa kanila, sa mga frontliners nating ilan nakasama, like yung mga teachers, meron silang mga loan na pwedeng pagkuhaan. So, I mean, it's like giving ideas para, alam mo yun, alam mo naman yung mga tao, parang minsan, amin tayo, minsan parang nabobopols tayo, nakakalimot tayo bigla pag may ilalabas na pera, ay, nakalimutan ko bigla, di ba? Ay, busy pala ako, di ba? Di ba? Pero, alam mo yun, so at least sa ganitong paraan, ikaw na yung mag-remind, okay? It's just, it's just a reminder para sa kanila. Okay po ba yan? So, yun yan. And I think may natututunan naman, di ba? Kaya tuloy natin. Okay. Ito na. Ayan. Paano pag wala akong napasali? Okay. So actually, mga nasasagot na rin yung kanina pero mas maganda. I-address ulit natin. Okay lang yan, sir, kahit wala kang mapasali kasi team effort naman siya. Okay. And advantages yung system ng Savior's Power 4. Kaya team na bahala sa'yo. So kahit wala ka muna mapasali, dadami pa din yung tao mo. Unlike before, na pag di ka nakapag-refer, hindi ka talaga kikita. So totoo lang nangyayari po yun ngayon. Because of technology, mas nagiging mas mabilis, mas madali yung sistema. So ang advantage lang, maka-join sila ng mas maaga. Okay po ba yun? Tuloy, next. Okay. So yun. Actually, doon natatapos yung natin. Yung ating discussion for this night. Okay. So I hope mayroon tayong na-share na kaalaman sa mga kasama natin ngayon. Di ba? So announcement, bigyan ko lang ho kayo ng idea sa mga nag-iisip na sa simula lang ako tutulungan. O baka mamaya hindi prospect mo yun, baka mamaya ikaw yun eh. Okay, sige ganito, tutulungan ka na namin bukas, Wednesday, maggaya ka. Bakit? Meron tayong tag neto, free online orientation sa mga bago nating partners, okay? So papuntahin niyo sila, may papuntahin, pa-attendin niyo sila sa Zoom natin, send mo sa kanila yung link, okay? May mga speaker tayo bukas na mag-share ng kanilang mga ideas when it comes to business at magbibigay ng mga sharing, okay?
kung paano nakakatulong sa kanila yung sistema. And then this coming Thursday, okay? This coming Thursday, meron din tayong special training para dun sa mga bago, okay? Mga 10 pairs na po. Okay? So 10 pairs awardee, meron tayong gathering na kung saan mas ituturo pa sa'yo detail by detail. It's more on leadership, okay? This coming Thursday. Kaya sa mga 10 pairs dyan, first batch, second batch, wag ka mawawala. Attend tayo doon. And then syempre, sa lahat ng OFW, iniisip ng iba, busy ako eh. Huwag kang mag-alala, meron ng provided na system sa'yo. Sa lahat ng mga OFW dyan, kasama natin, kababayan natin, o meron kang market na OFW, eto. Okay? Friday, madaling araw. Okay, mark your calendar. Okay, meron po tayong training. Okay, actually, gathering for OFW. Kaya maganda. Okay, attend tayo doon. Pa-attend din natin yung mga kasama natin, especially yung mga ilan na nandito, OFW, attend tayo doon. Okay, ang oras nun, 4 a.m. ng Friday. Okay, so kung wala ka namang ginagawa, okay, at talagang seryoso ka dito sa business, attend tayo doon. Okay? 4 a.m. Okay? So, wag kang mawawala. Okay? Kung may kakilala ka, market ka abroad, pa-attend din natin doon. At least makikita nila yung business talaga kung paano siya tumatakbo. Okay po ba yan? Isang advantage doon. And then, this coming Friday, syempre, Saviors United. Okay? Saviors United. Okay? Kung tutuusin, na this coming Friday, big gathering natin yan. Hakutin natin. Meron tayong mga guest speaker dyan. Buong Saviors yung magsasama-sama dyan. Okay ba yan? This coming Friday. Okay? Jump pack tayo nun. And then this coming, syempre, Sunday, meron din tayo a Night of Unity. Okay? Sa ating team. Na kung saan, meron din tayong naka-prepared na topic na makakatulong sa imagine mo, Wednesday, Thursday, okay? Friday madaling araw. Friday ng gabi. Tapos, tawag nito, meron pang Sunday. So imagine mo, jump pack. Punong-puno. Ikaw na lang ang kulang. Di ba? A-attend tayo doon kasi sa totoo lang, sobrang daming learning gathering tayo doon. Okay? At least makikilala mo yung mga taong part ng business. Okay? Makikilala mo yung mga taong gumagawa nito na hindi lang pala ikaw. Okay? Hindi lang pala ikaw, sobrang dami pala natin. Okay po ba yun? And then, syempre, okay, ano ba? Okay, may possible questions pa. Ayun, wala na. Okay. Okay. All for the glory of God. Okay, thank you sa ating lahat. Okay, sa lahat ng umattend. Okay. So, I hope sana may matutunan kayo yung iba. Sabi ko nga, sa totoo lang, yung gantong klaseng negosyo, okay, it's more on chika-chika lang, kwento-kwentuhan lang. Okay. So, wala namang perfect tag nito way ng pinakapag-approach or ano. So siguro maging confident ka lang, okay? Pag confident ka, mas magiging madali. Okay, yung business, okay? Mas madaling approach, okay? Basta yun yung pinaka-importante, ma-familiarize ka sa business natin. Kasi once na naging familiarize ka dito, madali na ang kwentuhan. Okay po ba 'yon? Madali na ang kwentuhan, okay? So simula, chika-chika lang, after nun, cheka-cheka na. Okay po ba 'yon? So yun yung pinakamangyayari sa atin ngayon. So, ano ba? Stop share na ako. Oh. Okay. So kaya sa lahat na nakikinig, okay, wag kayong mawawala. Kung gusto mo mas magaling kang magkwento sa mga prospects mo, mas mabilis mo siya ma-introduce, okay? So wag kang mawawala. Okay, so ating mga training, okay, binigay ko na sa inyo yung mga schedules at for sure, i-remind kayo ng mga sponsor nyo kasi kagaya ng pinag-usapan natin kanina, hindi lang sa simula yung tulungan. Okay, dire-diretso tayo hanggang makuha natin yung mga gusto. Okay po ba yun? So siguro sa lahat na nakikinig dito, I hope sana may natutunan, okay? At ingat tayo lahat. God bless. Pero syempre, meron pa yatang babanggitin si Miss Ann. Meron pa ba? Or picture taking na ba tayo? Totoo ka? Picture taking na tayo, no? Yes po. Yes po. Okay na po. Okay. Aha. So yun. Okay. Sige, let's do this. Sino ba mag-picture? Sir Eric. Ayan. Okay. Siyempre, ano muna tayo? So, power for sign. Okay. So, yan. Sige po. Welcome.